ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kaniyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kaniyang sinabi. 'Opo,' tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa 2 ang sumunod sa kalooban ng ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae na uuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Batiin po muna ang katabi ng magandang umaga. Ayan. Pakicheck po kung gising pa. Pakisabi, konti na lang. Makakauwi din. Nasa kalagitnaan na, no? Nasa humilya na. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang linggo sa buwan ng Oktubre, araw ng linggo, araw ng ating pasasalamat, araw ng ating pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Alam ko marami na sa inyong excited for the Burr months. Napakabilis ng panahon. Parang kailan lang binuksan natin ang 2023. Ilang buwan na lamang sasalubungin natin ang 2024. Kaya nga napakaganda ng pahiwatig sa atin sa ebanghelyo na ito. Makikita pa rin ba sa atin yung pagiging tapat? Patuloy tayong pinapaalalahanan din ng Ebanghelyo na tayo ay binigyan ng Panginoon ng kalayaan upang malaya nating piliin ang Diyos, upang malaya tayong pumanig sa tama at totoo. Mayroong tayong kakayahang magdesisyon upang piliin
si Jesus Nazareno. Ito po yung kaibahan natin sa mga hayop. Dahil pagka pinag-uusapan ang mga hayop, kumpara sa kalayaan ng tao, limitado lang ang kanilang kakayahan. Mas higit na inaasahan sa ating mga tao na gamitin ang kalayaang ipinagkaloob sa atin. Sa paanong paraan? Sa paraang wasto, tama at mabuti. Alam po ninyo, maraming pagkakataon sa ating buhay na tayo ay susubukin sa ating mga kilos, sa ating mga gawa, at sa ating mga pagdedesisyon. Kagaya na lamang ng talinhaga sa ating ebanghelyo, noong inanyayahan ng Ama ang kanyang dalawang anak na pumunta at magtrabaho sa kaniyang ubasan. Ang unang anak ay pumayag at kinalaunan pumunta sa ubasan. Ang ikalawa, pumayag din, ngunit hindi nagpakita ng tamang kilos at paggalaw. Kaya nga ang tanong, sino ang masumunod sa kalooban ng Diyos? Ang nangako sa kaniyang pananalita at nangako sa kaniyang mga gawa. Hindi yung nagsisinungaling, yung nangangako sa pamamagitan ng pananalita at bibig, ngunit hindi ginagawa sa kaniyang pagkilos at hindi tumatagos sa kaniyang mga kamay. Kaya nga po sinabi sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, na kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Ang ibig sabihin po nito, napakahalaga ng ating mga ginagawang kilos at paggawa. Napakahalaga ng ating mga desisyong ginagawa sa araw-araw ng ating buhay dahil ito ang magiging pamantayan ng ating magiging hantungan sa ating darating na kabilang buhay. Kaya naman, kapag puro masama ang laman ng ating isip, kalimitan, ito rin ang ating ginagawa. Masama din ang ating pagkilos. At kung masama na ang ating pagkilos at hindi pa rin tayo marunong magsisi at magbalik loob, malaki ang pagkakataon na hindi natin makakamit ang buhay na walang hanggan. Subalit ang isang taong mabuti ang kanyang pag-iisip, mabuti sa kanyang kilos, at mabuti sa kanyang paggawa, at patuloy siyang nagmamahal. Tiyak yun, siya ay magiging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya nga magandang paalala sa atin na kung sa kasalukuyan, tayo po ay nabubuhay sa kadiliman at sa pamamagitan ng mga masasamang paggawa at pagkilos, ipinapaalala sa atin sa Ebanghelyo, may pagkakataon pa. Pwede pa tayong magbalik loob at magsisi sa ating mga kasalanan. Uulitin ko po, wag po ninyo itong kakalimutan, may pagkakataon pa. Kung sakaling sa tingin mo sa kasalukuyan, ang buhay mo ay puno ng kadiliman, na ikaw ay nabubuhay sa pamamagitan ng masamang pagkilos at paggawa. Inaanyayahan ka ni Jesus Nazareno na magsisi at magbalik loob. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, sa ating pagbabagong buhay, ang atin sanang maging panalangin ay tulad ng binanggit
sa Salmo Responsorio, "Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin." At alam po ninyo, ipinapamalas ni Jesus Nazareno ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagbubuhos ng kanyang walang hanggang awa at habag sa atin. Kaya wag po tayong magdalawang isip sa oras na tayo ay lumapit kay Jesus Nazareno, hindi niya tayo pagsasarahan ng kaniyang pintuan. Patatawarin niya tayo at babaguhin niya ang ating buhay. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, masasabi talaga natin na ang isang taong gumagawa ng mabuti, ang isang taong gumagawa ng tama, marunong umibig at magpakumbaba. At ito po ang mensahe sa atin mula sa ikalawang pagbasa hango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Maliwanag pong narinig natin ang paalala ni San Pablo. Maghari nawa sa atin ang pagkakasundo at hindi yung pagbabangayan at pag-aaway-away o pagsisiraan. Hindi lamang iyon, naway magbuklod tayo sa iisang pag-ibig mula kay Jesus Nazareno at maging isa tayo sa ating puso at diwa. Ipagmalasakit natin ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang ating mga pansariling hangarin. At higit sa lahat, ipinaalala sa atin ni San Pablo, magpakababa tayo tulad ng ginawa ni Jesus Nazareno. Na bagamat siya'y tunay na Diyos, hindi niya pinilit na maging kapantay ang Diyos. Subalit hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagiging Diyos at namuhay na parang isang alipin. Sapagkat si Jesus Nazareno, pinaglingkuran lahat tayo. Inialay niya ang kanyang buhay upang tayong lahat ay magkaroon ng puwang sa kaligtasan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, naway lagi po nating tatandaan sa araw-araw na haharap tayo sa napakaraming desisyon at pagpapasya sa buhay. Kagaya ng dalawang anak sa Ebanghelyo, tayo rin ay inaanyayahan ng Diyos sa kanyang ubasan upang maglingkod. At tayo po na pinatawad na ni Jesus Nazareno, inaasahan ng Diyos Ama na sumunod sa lahat ng kanyang mga utos at kalooban sa pamamagitan ng ating mabubuting pananalita at higit sa lahat ng ating mapagmahal na kilos at paggawa. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.